Well, well, well. Narito na naman po tayo. Ito ang inyong kahuntahan, Kuya Clerby po. Ngayon, ang ating pag-uusapan o tatalakayin kaiba sa dati nating tinatalakay. Ito ay may kinalaman sa mga bagay-bagay na nangyayari ngayon sa social media. Kasi marami silang nababasa sa social media tungkol dito. Totoo ba raw na kapag meron kang letrang M sa iyong palad, ikaw raw ay posibleng the chosen one? Maaari, pero yan ay may kinalaman naman sa paniniwala ng mga Kristiyano at iba pang reliyong may kinalaman sa Christianity. Pero sa ibang bansa, sa ibang reliyon, may kanya-kanya itong kahulugan. Wari sa China, iba rin ang kahulugan ito. Pagdating sa Middle East, sa Israel, iba rin ang kahulugan ito. Pagdating sa Africa, lalong iba. Pero kung sa Roma, o yung mga bansang naniniwala sa Kristyanismo, ganyan ang ibig sabihin. Na kapag meron kang letrang M sa iyong palad, maaari kang isang chosen one. Alam niyo ba na sa dami-dami ng mga taong nakita ko na ang mga palad, iba-ibang palad. Pero alam niyo ba, almost half, kalahati ng mga nakita ko, merong letrang M sa kanilang palad. Minsan sa kaliwang kamay, o sa kanang kamay, o sa parehong kamay meron. Ngayon hindi na nga ang hulugan na kapag meron ka nito, isa ka ng chosen one. Maraming pagdadaanan. Kasi marami pang buhay na iyong iikutin sa mundo para maging isa kang chosen one. Ibig sabihin nun, marami ka pang pagsilang na muli. Yan ewan ko kung naniniwala ang iba dyan na ang tao ay paulit-ulit na isisilang hanggang hindi naaabot nito ang dapat niyang kalagyan. Pare, sa China, ang ganyang letra sa iyong palad, iba ang kahulugan, lalo na sa mga nagpupungsoy, doon sa mga Taoism, iba. Itinuturing din nila itong parang chosen one. Pero, iba. May negatibo at positibong karga ito. Kaya dapat itong ingatan kung ikay meron. Sa mga Muslim at sa mga Kristiyano na
liberated na, ibig sabihin yung hindi na tumutugon doon sa Katoliko, naku, hindi siya naniniwala. Bakit kamo? Yan daw panguhula. Yan sa palad. Yung guhit pa, hindi totoo yan. Hula lang yan. Siya naniniwala sa hula. Hindi sila naniniwala sa mga taong nagpapagaling. Pag sinabi mo, dali mo yan doon sa manggagamot na kagaya, tinatawag sa atin, albularyo, may sasabihin nila, huwag dyan kasi hindi totoo yan. Sa ibang yan, sa ibang vibration yan, hindi yan ka-vibration natin. Ibig sabihin negatibo ang vibration. So hindi talaga sila maniniwala. Walang ganyan. Pero sa mga Katoliko, hanggang sa bandang Africa, itong mga Saxon Catholic o yung mga nauna pang mga Katoliko na kaiba sa ngayong Katolikong alam natin. Kasi yung mga nauna na yan, may sarili silang libro na hindi kagaya ng libro sa Romano. Kasi ang Romano, pinagtatapyas yung mga iba-ibang libro nung ayusin nila yung Biblia. Marami siyang tinanggal. At itong libro nito ay tinatawag na Apokrypha. Sa kanilang aklat, kasama ito sa Bible nila. Kaya, diyan mo makikita yung mga istorya ni Enoch at kung ano-ano pa na may kanya-kanya silang mga libro na wala o hindi kasali sa Biblia nang ginagamit ngayon ng mga Katoliko, ganon din ng mga hindi Katoliko. Talaga namang iba. Kaya iba-iba ang paniniwala. Nagtataka nga lang ako, bakit tinatanong sa akin to na kung totoong araw na chosen one. Ngayon ang tanong ko, bakit ka magiging chosen one? Para saan? Alam niyo ba na ang alam ko lang na mga nilalang o nilikha na totoong chosen one ay ito sila Buddha, si Lao Tzu, sila Guru Nanak, si Muhammad, si Hesus Kristo, at marami pang ibang nagtayo ng kanilang mga reliyon. At talaga namang sila ang napili para paangatin ang evolusyon ng ating espiritu. Kung mapapansin nyo, ang lahat na yan, magmula sa kay Lao Tzu, hanggang kay Muhammad, o hanggang sa mga naunang reliyon, ay isa lamang ang nakasaad. Isa lamang ang tinuturo. Ano? Ano ito? Ito ay tungkol sa kabutihan at pagmamahal. Meron ka bang reliyon na nag-utos na patayin yan? Nakawan yan? Gahasain yan? Abi, walang ganun. Walang reliyong ganun. Dahil ito, ang tanging tinuturo ay puro positibo. Subalit ang pagkakaiba nga lang sa kanila yung panahon. Iba-iba ang panahon ng kanilang pagdating. Halimbawa si Buddha, ang nakatuon ng kanyang tinuturo sa enlightenment. Ito namang si Lao Tzu, nakatuon sa glorification
o yung magical word. Ito namang si Confucius ay nakatuon sa physical knowledge, physical wisdom. At ito namang si Muhammad ay nakatuon ng kanyang mga aral sa kapayapaan, sa peace. Habang si Jesus naman, ang kanyang mga aral ay nakatuon sa pag-ibig at compassion. Iba-iba. Pero ang kanilang sinasabi, halos pare-pareho. Iba-iba nga lang ng lingwahe. Kaya lahat sila totoo. Lahat ng reliyon ay totoo dahil ang bawat panahon ay merong nakalaang mga chosen one upang itaas at ayusin ang evolusyon ng ating espiritu. Ganun na rin ang ating pagkatao. Kapag ikaw ay meron ka nitong sinasabi nilang letter M, mahiwaga daw ito. At pwede raw manggamot ang may ganitong letra sa palad. Sabagay, pwede. Kasi marami akong mga kakilala na merong letrang M na talaga namang marunong manggamot. At hindi lang basta manggamot, magaling. Pero hindi mo malalaman na sila'y nanggagamot o manggagamot. Kasi ayaw naman nilang malaman ng iba na sila ay marunong manggamot. At hindi lamang panggagamot ang meron ito. Sa totoo lang itong letter M sa palad, parehong may letter M ang palad ko. Pero hindi ko sinasabi ako'y chosen one. Ordinaryo lang ako kagaya nyo. Oo, siguro nakakapanggamot ako. Nakakapanghula. At may iba pa akong alam. Pero di nangangahulugang ako yung chosen one. Ang chosen one ay yung mga tao na itinalaga upang ayusin ang evolusyon ng ating espiritu. Dahil kapag dumating ito, naliligaw na ang tao sa kasamaan o sa naging negatibong gawain. Wari, panahon ni Kristo ay di ba puro negatibo na doon? Pati yung mga kasapi sa relihiyon o yung mismong nasa relihiyon puro kalokohan ang pinagagawa. At gusto puro kanila kabig ng kabig. At sakop pa nun ng ng Romano ang Israel. Ang masakit pa niyan, ang nagpapatay kay Jesus yung pang mismong nasa loob ng simbahan. Sila ang gumawa ng paraan upang nakasuhan si Kristo at kung ano-anong kaso ang binigay nila na ewan ko ba bakit naniwala naman yung iba. Kasi nga during that time takot ang mga tao, takot sa mga sandatahan. Noon yung mga pare may mga sundalo rin yan. Tataka ka nga no? Yung may sundalo. Meron silang sariling mga sundalo. Kagaya ng Roma. Ginawa nila ng katakot-takot na kasalanan. At ayun. Di nila kay Pilato. Ano ginawa ni Pilato? Nagmalinis kamay. Wala akong kasalanan. Naghuhugas ako ng aking kamay. Sige, pako nyo na sa krus yan. Ganun.
Matapos kung gumawa ng kasinungalingan ipapapako mo sa krus ang isang taong wala namang kasalanan. Ganyan na nangyari. At totoo lang kasi, kagaya ngayon mga nangyayari sa politika, wala namang kasalanan yung tao kung ano-ano kasalanan na pinagkagawa. Ang nila sinasabi, ito'y ganun daw, ganun, hindi naman totoo. Ganun na nangyari kay Jesus. Yung kanyang mga alipores o tigasunod, nagatago, nagsitago, nagtakot. Oh, hindi sila humarap, sabi, ipaglalaban, di naman. Ganun lang. Sa bagay, inawat din naman sila ni Jesus na huwag na. Sayang lang ang iyong buhay. Wala rin namang silbi. Pero, yung si Buddha, sabi ko nga sa inyo, paano ba namatay yan? Dahil sikat na si Buddha doon on that time, maraming naiinggit at yun nasa loob din ng kanilang samahan. Nilason yan. Pinakain ng kabuting may lason o nakakalason. Di patay. Oh. Ganun na nangyari. At ganun din, maski si Muhammad, ayaw ko na ikwento kung ano talaga ang kinamatay ni Muhammad. Bahala na ang mga Muslim paano itututuklasin at bakit siya namatay. Di ba? Basta ang mahalaga, meron ka man yan, letrang M, sa iyong palad, o kung totoo nga, na merong kapangyarihan yan. At, totoo, mataas ang intuition yan. Nasa sa kanila na yun. Paano nila gagampanan ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang nalalaman. Ngayon, kailangan may magturo din niya para malaman nila. Kung wala, wala. Hindi naman nila malalaman. Kaya yan, maraming mga tao ang sinusulat dyan upang magkaroon ng kaalaman tungkol dyan. Na yan pala may mahalaga. Hindi ko sinasabing totoo yan. Hindi ko rin sinasabing hindi totoo. Kasi totoo. Ang lahat ay totoo. Walang hindi totoo. Diba? Andi dito ka. Nagsabi ka ng hindi totoo na kasinungalingan. Diba? Totoo yun? Na kasinungalingan sinabi mo? Oo. Kaya totoo. Pero nga lang kasinungalingan. Ngayon, sabi, baka isipin mo, mali nga yun, hindi nga totoo yun. Totoo yun kasi sinungaling siya. Hindi pwedeng hindi maging totoo yun kung hindi siya nagsinungaling. Naunawaan nyo? At yan, sa pagkakaroon niyang letter M, maraming mga bagay na dapat sundin ang isang tao o isang nilalang upang masabing talagang sila ay chosen one. Kung saan sila chosen, nasa kanila yon. Hindi ko rin alam kasi sa kanilang buhay yon. Kung anong gagawin nila sa buhay, nasa kanila pa rin yon. Sila ba'y lubos na magpapakabuti? Sila ba'y gagawa ng kabutihan? Sila ba'y aayusin ang nature? Sila ba'y babaguhin ang pananaw ng mga mali sa mga reliyon? Sila na nakakaalam na. Ngayon kung magagawa nila ito, talagang itunuturing ko na sila ang chosen one. Pero kung hindi, normal lang.
Alam mo, hindi lamang panggagamot ang alam niyan. Yung mga merong letrang M. Meron yan, ano? May alam din niya yung manghula. Oh. Naku, mataas ang intuition ano yan. Ang capability, nalalaman niya. Marunong magbasa ang iba niya ng isipan ng tao. At aside from that, marunong din ang iba dyan na basahin ang aura ng tao. At yung iba naman, parang masasabi natin yung telekinesis, parakinesis, psychokinesis. Yan, yun ang mga kaalaman na meron. Yung napapagalaw, mga bagay-bagay. O kung ano pa ba. Yan, meron yan sila. Ang tanong, saan nila ito gagamitin? Pagyayabang? Ano mo, meron ako kakilala eh. May letter M siya sa isang palad. At talaga namang marunong siya manggamot at magaling. Subalit, sabi ko sa kanya, bakit ka nang gagamot? Tapos humihingi ka ng bayan. Sabi niya, kailangan na mabuhay eh. Kung walang pera, walang buhay. Sabi ko, parang hindi naman totoo. Kasi ako, sa simulat sa pool ng aking panggagamot, mayaman, mahirap, ay hindi ako sumingil na kahit isang sentimo. O hindi nga ako nagpalibre. Bakit? Libre kong nakuha yan eh. Libre kong nalaman yan. Siyempre, libre ko rin ibibigay. Ikaw naman eh. Wala ka namang ginastos dyan eh. Basta binigay na lang sa iyo ng nature yan eh. Ginawa mong hanap buhay. At hindi lang basta, singil mo, napakamahal. Oo, sige na, mapapagaling mo yung cancer. Pero ilang cancer lang ang magagamot mo. Mawawala din ang kapangyarihan mo. At hindi yan tatagal. Yan namang ibang mga magagaling na manghula. Abay talagang nahulaan, magaling talaga sila. At marami pa nga naturuan ko eh. At isipin mo, napakamahal sumingil. Kasi totoo sila eh. Nakakahula talaga sila eh. Isipin mo, pag yan ano ang kapalaran ko? May 5,000 ka. Walang hula. Ganun. Meron pa dyan eh. Isang hulaan. Tananong na kung paano, sino ang papapangasawa? 10,000. At totoo niyan. Kaya naman hindi ako nagpapabayad din sa mga panghuhula at panggagamot. Bakit kamo? Yung mga pumupunta sa akin eh, mahirap pa sa daga. Sisingilin ko wala nga pambiling bigas. At kaya nga pumunta sa akin eh, walang pera para pumunta sa ospital magpagamot. Sisingilin ko pa. Ngayon, yun namang sinasabi ko, ibang kaya kong gamot eh, na merong pera at sabi ko, huwag niyo na akong bayaran. Itulong niyo na lang sa iba ang bibigay niyo sa akin. Halimbawa, example, magpaaral kayo ng 1, 2, 3 bata. Di ba yung malaking tulong ito para doon sa mga batang pag-aaralin nyo? Ganun lang ang prinsipyo ko. Napakasimple. Kaya tinatanong na bakit daw, yung ganun lang. Totoo nga eh. Nanggagamot din ako pero hindi ko sinasabing ginagamot ko yung tao. Kasi baka ayaw naman niya magpagamot. At sabihin pa sa akin, bakit ko siya ginagamot? Hindi naman ako nagpapagamot sa iyo. Isipin mo yun, sasabihin sa akin yun. Kaya hindi ko na lang sinasabi. Pero napipilitan akong gamutin siya nang hindi niya alam.
Eh, nang iba pa eh, baka batuhin ako ng pera. O sabihin, o ayan, ginamot mo ako eh, babayaran kita. Isipin mo yun, ginamot mo na nga eh, mukha ka pang ano, mukha ka pang timawa. Ay naku, ang tao. Pero gayon pa man, okay lang. Sabi nga, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. O, sino kakagawa nun? Oo, wala. Eh, isa sa utos ni Jesus yan. Isa sa utos ni Jesus na kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pero, siguro may nakakagawa ng pambihira. Naniniwala kay Jesus pero ang gawain nyo hindi ayon sa kanyang aral. O ano pa? Mahalin mo ang iyong kaaway. Naku, kabilin-bilin niyo. Nagagawa nyo ba? O, sino sa inyo nagmahal ng kaaway? Oh, pagka may sumagot niya, oo eh. Naku, ewan ko lang. Kung totoo yung sinasabi mo. Pero, hindi naman lahat. Meron din na nagagawa yun. Na mahalin mo o yung kaaway. Kung ito'y talagang sadyang napakabuti. At napakataas ang kanyang ebolusyon. Kanyang espiritual na ebolusyon ay namataas. Eh, hindi malayong magawa niya ito. Kaya doon sa mga may letrang M, pagyamanin nyo kung totoo man na ito'y nakakapanggamot at may pagyamanin nyo ito sa kabutihan, sa magandang gawain. Hindi yung magpapayaman kayo dahil dito. Sabi nung isa, di ba yung chosen one yung makakaligtas ka pagdating ng huling panahon o yung paghuhukom? Sus Mariosep. Kapag namatay ka, hukom na yon. Hahantayin mo pa yung huling paghuhukom. Bakit aabutan mo? Yan ang nga sinasabi. Kapag ka nawala ka na dito sa mundo, ibilang mo na paghuhukom yun. Siguradong may parusang nakalaan sa'yo. Yan ay doon sa mga ginawa mo. At siyempre may ginawa ka rin ng mga kabutihan, meron din itong kabayaran. Meron din itong premyo o gantimpala na makakamit nyo. Pero tao katakot-takot ang mali. Katakot-takot na parusa abutin nyo. Ay nako. Yan. Siguro di na kayo magtatanong kung totoo o hindi. Sabihin na natin totoo eh. Ako naman naniniwala. Kasi may letrang M ako sa aking aking dalawang palad. M talaga, letrang M. Kasi marunong ako manggamot. Mataas din ang intuition ko. At nababasa ko ang iniisip ng tao. Pati aura mo. At marami pang iba. Pero ang tanong saan mo ito gagamitin? Diba? Gamitin mo yan sa pagtulong sa iyong kapwa. O pati na sa iyong sarili upang umangat ang iyong espiritual na ebolusyon o kaalaman. Kaya, hindi lang yung letrang M. Ang meron ako yung crescent moon, yung pagganon. Maraming meron yan. Kasi meron yung paganyan. O hindi crescent moon yun. Ang crescent moon, paganon. Tandaan nyo paganyan. Hindi paganon. Crescent moon ba yan? Tuwid dyan is dalawang straight line na nagtama. Paganyan. Yan. Hindi crescent moon yan. Ganon na crescent. Kasi buwan yan. Ako, nakuha nyo.
Para kasi doon sa ibang nababasa ko sa sa social media yun daw pag ganyan, crescent moon na raw yun. Pag pinagdikit yung dalawang palad. O hindi, straight line yun Dalawang nagtamang straight line. Yung curve yun. Nung tinanong, hindi na. Siguro naunawaan nyo na. Yun ang crescent moon. At yan meron din. May bagay din dyan na posibleng isa ka ring chosen one. Alam mo, meron akong kakilala Ito nung nabubuhay pa yung mayamang si Henry C. Na-meet ko yan At hindi mo ka man nakausap kasi hindi, sino ba naman ako mahirap lang ako. Nakaharap ko lang sa isang mesa. Oo. Alam niyo ba, habang nagsasalita, gumagano yan yung ginubukan niya yung kanyang palad. Habang tinitingnan ko yung kanyang palad. Nakita ko, merong crescent moon. Alam niyo ba ibig sabihin ng crescent moon sa Chinese o sa mga feng shui reader? Abay, ito'y swerte. Ang tala nito ay wealth. Puro kaginhawaan. Yan ang tala ng ganun. Meron kang sign na ganun o mark sa iyong palad. Abay, magsaya ka dahil maswerte ka. At bakit naman? Nung makita ko yun, nagulat ako. Wow, kapo. Napakaswerte naman itong tao na ito. Sabi ko lang. Sa isip ko kasi yun ang pagkakaalam ko Alam mo ba? Hindi ko kilala o hindi ko alam na siya pala si Henry C. Nung malaman ko, siya pala yung may-ari ng SM. Napakayaman talaga. At napakaswerte. Lahat ng itayo. Boom! Click! Ganon katindi yang si Henry C. Sa kanyang palad. Yung crescent moon. Marami akong nakikita ganyan. At talaga namang magaganda ng buhay. At yung huli kong nakita nakita ko siya. Siguro mga 20 years ago something. O 15 years. Hindi ko na maalala Alam mo, matanda na rin ako Something ganon. Na maging malapit sa akin. Malapit. Halos katabi ko. May kausap siyang tao. At habang nagsasalita siya, ganun siya ng ganun ang kanyang palad. Ganito ang gagawin, parang ganun. Ganyan. Nakita ko yung palad niya. Nakita ko yung palad niya talaga. At crescent moon din. Sabi ko, swerte itong tao na ito. At yun na kanya, hindi lang talagang ang ganda ng pagkakresent. Sabi ko, hindi lang ito mayaman. Itong tao nito ay magiging dakila o magiging hero o magiging pangulo. Basta ganun ang pagkakabasa ko sa palad niya. Na talaga namang para siyang itinakda na maging ganun. Alam niyo ba, nakalipas ang ilang taon, presidente na siya ng ating bansa. Dahil meron siyang crescent moon, siya yung itinakda. Naunawaan nyo? At ang taong meron yan, kailanman hindi mo mapapabaksak. Ay, sino ba nagpabaksak kay Henry C? Wala. Sa mga taong meron ganyan, walang makakapabaksak niya. Maraming maninira. Marami ang sisira.
Marami ang gagawa ng mga buhol-buhol na paratang, pero isa man sa kanila walang magtatagumpay. Bakit yan? Dahil siya ang itinakda. Sana maging maayos ang kanyang isipan sa mga huling taon ng kanyang panunungkulan at ayusin niya ang ating bansa. Dahil sa kanya nakasalalay ang bukas ng ating bansa. Susundan ang kanyang ginawa. Totoo hindi niya ako kilala eh. Basta napalapit lang ako sa kanyang ganun. Sino ba naman ako para makilala niya? Diba? Pero ngayon, I'm very glad na nangyari yung niisip ko. Dahil siya'y isang mabuting tao. Tandaan niyo yan. Mabuting tao. At kung sino man ang gumagawa sa kanya ng ikasisira nito, ay siya ang masisira. Siya ang babaksak. Siya ang lulubog. At siya ang mapaparusahan. Tandaan niyo yan. Yan. Ito yan. Di lang letrang M ang sinabi ko. Pati yung crescent moon. Ewan ko. Siguro sa mga tao lang na yun. Talagang sila yung mga naging chosen. Na maging ganun. Pero hindi siguro sa lahat. Kasi may iba-ibang klase ng guhit ng palad na kumukontra doon. Oo nga pala, nagbabasa rin kasi ako ng palad. Kaya alam ko. Ganun talaga. Hindi porket may crescent moon ka kagaya rin ang mangyayari sa kanila. Conforme pa rin yun sa pagkakaayos ng guhit ng iyong palad na siyang magiging gabay para mangyari ang nakatalang yon. At doon sa mga estudyante ko na, may mga ilan ako estudyanteng meron yan merong crescent moon, merong letter M, maging ayusin niyo buhay niyo. Maging mabuti kayo. Alam ko, nanggagamot yan dahil tinuruan kita. Kayo, hindi lang naman isa ayusin nyo. Huwag niyong gayahin yung iba na nagpayaman dahil dyan. Ginawang negosyo. Ay nako. Sana maging mabuti kayo sa mga merong ganyan. At sana gabayan nyo ang inyong sarili. Alam mo, yan gabayan upang hindi ka gumawa ng masama upang maging mabuti ka. Kapag meron ka yan, iiwas ka sa mga bagay na ganon. Di ba? Kasi alam mo, baka ako chosen one. kahit hindi. Di ba? Malay nyo, wow, chosen one niya kayo. Kaya, gumawa kayo ng maayos. Sundin nyo ang nakalagay sa inyong palad. Di ba? Ito pa. May kukwento ako. May tao na may letrang M, may crescent moon, may letter X, may letter Z, may letter A sa palad. Wow, ang tindi. Pero hindi nangangahulugan na siya yayaman siya. Alam mo ba kung anong meron siya? Hindi siya tinatabla ng kagat ng mga ahas. So, immune siya. Kahit tagtad ka. Hindi ba siya ng cobra? Kahit ano, hindi siya baliwala sa kanya yun. Hindi rin siya nakukuryente. Hindi siya tinatabla ng kuryente. Hawakan niya yung kuryente. Hindi siya nakukuryente. At isa pang pinakamatinding kaalam mo meron siya, hindi siya tinatabla ng bala. Sabi ko sa kanya, nako, ingatan mo yung kapangyarihan mo. Gamitin mo yan sa maayos.
Sabi niya, oo, huwag gamitin ko sa maayos. Sabi ko, sige. Abay makalipas ang ilang panahon, nabalitaan ko na lang kung ano-anong pinagagawa. Imbis na magtrabaho, abay puro nang hold up, kung ano-anong ginawang masama. Kasi hindi nga tinatabla ng bala eh. Bagay wala nakakaalam nung maliban sa akin. Abay kung ano-anong pinagagawa niya. Pero minsan nasagasaan siya. Nagkadurog-durog. Oo nga, hindi ka tinatabla ng kagat ng ahas, hindi ka tinatabla ng bala. At kung ano pa. Pero sigurado, tatablang ka nung sinagasaan ka. Durugan mo ito mo. Paktay ka. Siguro, panahon na rin yun para maalis na yung kanyang kasamaan. Maalis na sa mundo. Kung tatagal pa yun baka guluhin pa ang Pilipinas. Dahil sa kapal kong matindi yung kanyang kapangyarihan. Pero ginamit niya sa negatibong pamamaraan. Kaya kahit pa paano nakatanggap siya ng negatibong kaparusahan. Ganun. Kaya kayo, hindi porket meron kayo niyan, magyayabang na kayo, maglalakas kayo na loob. Kung mamaya hindi pala ukol sa inyo, meron nga kayo, hindi ukol sa inyo yun. Wala din. Basta mahalaga, pagyamanin nyo ang sarili nyo na maging mabuti, maging mabait, maging mapagmahal. Tandaan nyo yung mabait at mabuti, magkaiba yun. Yung mapagmahal, iba pa rin yun. Gawin nyo yung tatlo na yan. Napakahalaga. At baka kayo nga ang chosen one. Bueno, hanggang dito na lang. At good luck na lang doon sa mga may letrang M. Hanggang saan magampanan nyo ang nakaatang sa inyong palad. Sana sunod, mas matindi ang pag-uusapan natin. Mas maganda. Kaya, walang bibitaw. Tsaka isa po, subscribe naman. Para at least dumami kayo. At least mahalaga ito Totoo lang, ang hirap talaga ako paniwalaan. Mahirap paniwala yung mga sinasabi ko. Lalo na ngayon, aksakan ng tatalino ng mga tao, hindi na talaga naniniwala sa mga ganyan. Pero, totoo ito. Lalo na at meron pang yung mga AI na kadalasan yan ang tumatakbo na sa social media, yung AI. Aminin ko, napakatatalino talaga niyan. At patuloy ang mag-iibon na lalo pang maging matalino. Pero ang wala lang sa kanila, wala silang emosyon, walang silang desire, at hindi nila alam kung anong meron ng tao, kung anong meron sa spiritual na buhay nito. Pero anong malay mo? Maging mabait lang yung mga AI na yan. Malay mo, ituro ko sa kanila kung paano magkaroon yan. Kasi, malay mo maging nilalang din sila. Hindi na lang sila basta artificial intelligence. Bueno, hanggang dito na lang. Maraming